probinsya ng Quezon ang pinakamatinding tinamaan ng bagyong Glenda ayon sa NDRRMC. Pero sa kabila ng iniwang pinsala ng bagyo, nagsimula ng bumangon ang mga kababayan natin doon. Balita natin ni Michael Fahati. Kasagsagan ng bagyong Glenda naaroon sa dalampasigan ng Batangas City at bumangga sa isang bahay sa Mampang ang tugboat na ito. Wala namang nasaktan. Hinihintay na lang na mahila ito pabalik sa laot. Sumabay naman sa lakas ng agos ng Kalumpang River ang malaking puno at debris. Bumara ang mga ito sa Kalumpang Bridge. Dahilan para maputol ang tulay. Shortcut po na napakalaan po yung nagiging tipid po ng mga negosyante pag dili po dinaan sa poblasyon. Apektado tuloy ang komersyo at transportasyon, pati simpleng pagtawid ng mga estudyante at empleyado. Naisip po namin mag-back to zero kagaya po nung dating una na magkaroon po muna kami ng pansamantalang bangka para po sa pagmadalian pong transportasyon lalo na po ng mga napasok at saka po nagtatrabaho po dito sa dito sa bayan. Nangako naman ang mga otoridad na mamadaliin ang pag-uupuli sa tulay. Sabi ng NDRRMC, pinakagrabing tinamaan ng bagyo ang nasa state of calamity ng lalawigan ng Quezon. Kita yan sa mga yerong sumabit sa mga linya ng kuryente. Kasarinahang bagong-bago pero natumba na. Lalo na sa mga paralang halos tinatapa ng bagyo. Pati mga paralang elementarya ng Rizalino at Amontay sa Pitogo. Gayon din sa paralang elementarya ng Villa Perez. At Gumaca National High School sa Gumaca. Ang nangyari, ang aming main building, ang aming gym, ang aming covered court, ang aming stage at yung po mga ilang classroom namin ay talagang damage. Gayunman, kabila na rin ang mga senyales ng pagbangon. Mga naglilinis ng kalat, nag-aayos ng mga bahay at tindahan, mga bangkong mano-mano ang operasyon. Ang pinakakailangan nila ngayon, kuryente. Baka higit isang buwan. Wala na maraming mga puno pong na nabuwal at saka mga posteng mga naputol. Sa bayan ng Pitogo, nasira rin pati mga lumang bahay. Nakaramihan, panahon pa ng Kastila nakatayo. Kabilang ang bahay ni dating Pangulong Manuel L. Quezon. Ang St. Paul Parish namang itinayo noong 1850, bahagyang nasira. Milagro raw, paniwala ng mga nakaligtas sa bagyo. Gaya ni Nanay Mirna. Keto't buhay, kahit talaga na lang gumupader ng kanilang mismong bahay. Kasama ang kanyang anak. Batak niya na ako, sabi niya, Mama, lakasan mo ang loob mo. Hindi pa tayo mamakayang patayin, basta tumingin ka sa Diyos. Si Mang Leopoldo naman halos tinangay na ng bagyo ang bahay. Pero matibay raw ang pundasyon ng kanilang pananalig. Sobrang lakas ng hangin dito. 2 oras at kalahati. Ang tubig dito sa amin, nasa taas, sa loob ng bahay. Ang 200-year-old na punong ito sa Pitogo, pinuwal ng bagyo. Gaya rin ang century-old tree na ito sa Bicol University. At ang marami pang punong pinatumba ng bagyo. Sabi ng nakausap naming tree surgeon at forestry consultant, isa raw sa posibleng dahilan ng pagbuwal ng matatandang puno ang bigat na mga sanga ng mga ito. Ayaw niya regular na puning o pagpuputol ng mga sanga ng matatanda at malaki ng mga puno. Dapat putulin mo na o itrim mo na o ipron mo na yung mga sanga ng puno to lessen the load of the crown of the tree. Mula dito sa Lucena, Quezon, Michael Fahatin, GMA News.